Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Magandang balita naman po dahil inanunsyo ng Department of Health o DOH na sa kauna-unahang pagkakataon may doktor na sa bawat bayan sa bansa. Ito ay matapos na mapunan ng DOH Doctors to the Various Program ang huling 20 munisipalidad mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa na walang doktor sa kanilang pinakahuling deployment. Alinsunod ito sa direktiba ng Pangulo na makapaghatid ng pantay-pantay na serbisyong pangkalusugan maging sa mga liblib at vulnerableng komunidad sa bansa. Ilan sa mga re-elected 20th Congress Senators ang mapapanatili ang kanilang posisyon sa committee chairmanship. Alamin kung sino-sino sila sa ulat ni Princess Castro. Matapos formal na ilabas nitong Martes ang committee chairmanship ng mga senador para sa 20th Congress, ilan sa mga ito ang napanatili ang pamamahala sa kanilang komite. Kabilang sa mga napanatili ang posisyon ay sina Senator Rafael Rafi Tulfo para sa Migrant Workers at Public Services, Senator Christopher Bongo para sa Sports, Youth at Health and Demography, Senator Amy Marcos para sa Foreign Relations, Senator Robin Hood Padilla para sa Public Information Mass Media, Constitutional Amendments and Revision of Codes at Cultural Communities and Muslim Affairs, Senator Ronald De La Rosa para sa Public Order and Dangerous Drugs at Senator Mark Villar na nare-elect bilang chair ng Public Works. Gayon din ang half-brothers na sina Senator J.V. Ejercito at Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na kapwa na panatili ang chairmanship sa National Defense at Local Government Panels. Bagamat may ilang pagbabago sa chairmanship, gaya ng nagdaang kongreso, 4 na komite pa rin ang hawak ni Senator Alan Peter Cayetano habang 3 naman ang sa kapatid nitong si Senator Pia Cayetano. Samantala, ang dalawang nagbabalik Senado at mga pinuna sa pag-anib sa majority block na sina Senator Bam Aquino at Senator Kiko Pangilinan ay nakuha ang desired chairmanship para sa Basic Education at Agriculture. Habang Accountability for Public Officers and Investigations of Blue Ribbon Committee at Trade, Commerce and Entrepreneurship naman ang kay Senator Rodante Marcoleta. Ang neophyte senators naman na sina Camille Villar ay nakuha ang Environment, Natural Resources and Climate Committee at Senator Erwin Tulfo para sa Games and Amusement at Social Justice, Welfare and Rural Development. Si Senator Sherwin Gatchalian naman ngayon ang may hawak ng Finance Committee na isa sa key position na tututok sa budget deliberation. Samantala, tanging si Senator Lito Lapid lamang ang hindi nabigyan ng committee chairmanship sa majority block. Sa tradisyon, may karapatang pumili ang mga majority lawmakers para sa napupusuan nilang komite, habang ang miyembro namang nasa minorya o minority block ay maghihintay lamang kung sila ay mabibigyan ng komite na kanilang pamumunuan. Kabilang sa blocking ito na pinamumunuan ni Senator Vicente Tito Soto III ay sina Senator Risa Hontiveros, Senator Panfilo Lacson, Senator Juan Miguel Zubiri at Senator Loren Legarda. Si Soto ay otomatikong naupo bilang minority leader dahil siya ay nanomina sa posisyong Senate President, ngunit bigong maipanalo ang posisyon sa 5 boto. Sa kasalukuyan, wala pang mga senador mula sa minorya ang naatasang mamuno sa alinmang committee chairmanship sa bagong bukas na kongreso. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nagbabala ang Philippine Commission on Women o PCW patungkol sa patuloy na paglaganap ng nakababahalang karahasan sa mga kababaihan na lumalabas sa mga sponsored content at gusto nila itong wakasan. Ayon sa ahensya, target umano ang mga consumer na Pinoy ng mga naturang sponsored content. Anila ang mga sponsored contents ay marketing strategies na ito na hinahamak, minamaliit at pinasasama ang dignidad ng mga kababaihan at kanilang karapatang pantao. Dagdag pa nila, ang gawaing ito ay unethical at nilalabag ang batas sa ilalim ng Magna Carta of Women, Republic Act No. 9710 at ang Safe Spaces Act No. 11313 o ang Bawal Bastos Law.
Samantala, inabusuhan na ng ahensya ang mga e-commerce platform na agarang tanggalin ang mga naturang contents na lumalabag sa mga kababaihan. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, PHIVOLCS naglabas ng Minor Sea Level Disturbance Advisory bunsod ng 8.7 magnitude earthquake sa Russia. OCD nagbabala ukol sa mga financial assistance tech scams. AFP handang magbuwis buhay para protektahan ang WPS. MMDA nakatanggap ng highest rating sa COA sa 6 na sunod na taon. PCW nagbabala kontra sa laganap na karahasan sa kababaihan sa mga online ads. At Unified 911 System sisimulan na sa 15 ng Setyembre ayon sa DILG. Batas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.